Buti po sa ating lahat. Pakinggan natin itong mga news sa Israel. Well, this isn't a foreign attack on Israel. This is indiscriminate. Sayang yung mga sasakyan. At yung mga building. Make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in a space of hours raining down on Israeli cities. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. This isn't a foreign attack on Israel. This is indiscriminate. Civilians being targeted, killed, murdered, and as well, many of them being taken as hostages. This is a dreadful circumstance that people didn't see coming. Wasn't foreshadowed, a shock attack. And this action is ongoing. It must stop. Israel has a right to defend itself, which is what it is doing. Well, of course, people are worried about escalation, but Israel has a right to defend itself, and it will be doing so. This is an attack on Israel by Hamas that has no precedent for what is occurring here. Well,
simulat na natin para makapagbigay tayo ng ating opinion, ano? So, ayon sa balita, maraming mga bansa na nagkakaisa para suportahan ang Israel. Tama naman dahil ang Israel ay sinalakay ng mga Hamas group. Ito ay mga terrorist group. So ayon sa ulat, mga 5,000 rockets ang ginamit nila para salakayin ang Israel. Pagkatapos may mga terorista rin na pumasok sa teritoryo ng Israel. Pagkatapos sila ay pumatay, sila ay nanira ng mga properties. So tinatayang mga 600 na Israeli ang namatay, pagkatapos 2,000 ang nasugatan. Okay. So, pero meron din ng mga namatay ng mga Hamas membro ng mga Hamas group na namatay sa kanilang pagsalakay sa Israel. Pagkatapos gumanti ang Israel. So yan, dahil sinalakay sila ng mga rockets, so sumalakay din ang mga Israeli jet planes sa mga teritoryo ng mga Palestino. So actually, ang tawag, yung original na pangalan dyan, mga Hamas, ay Palestino. Pati yung yung dati-dati nasa Gaza Strip, Palestino ang mga yan. Natatandaan ko noong kabataan natin, si Yasser Arafat, yung chairman ng Palestine Liberation Organization. Ngunit sa tingin ko, malayong matatalo ang mga Israeli. Kasi paano ba nabuo ang State of Israel? So dati-dati ang State of Israel ay bahagi yan ng Palestino. Ngunit pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, yung mga Hudyo na tumakas sa iba't ibang bahagi ng daigdig ay bumalik sa Palestine para i-establish yung the State of Israel. Ngayon, dahil doon sa experience nila sa Europe noong World War II, so tinutukoy natin itong mga Hudyo, no? Then talagang kahit anong mangyari, i-establish nila yung ban kasi nangyari yung pagpatay sa kanila nung World War II dahil sila yung tinatawag natin na stateless sa people. Wala sila talagang bansa. Sila ay nakikitira lamang sa mga iba't ibang bansa sa daigdig. Like for example, yung mga Diyos sa Germany, mga Diyos sa Poland, mga Diyos sa Russia. So mga Diyos sa iba't ibang bahagi ng Europe at mga Diyos sa iba't ibang bahagi ng daigdig. So bumalik sila sa kan. Ngayon, dahil doon sa experience nila, talagang handa silang mamatay, handa silang papatay para ma-establish yung the State of Israel. In fact, ilang days lang bago na-form yung the State of Israel, sila ay sinalakay ng mga Arab countries. Kasi yung mga Palestino, Arabo ang mga yan, ano? Muslim. Ngayon, ayaw nilang magkaroon ng State of Israel. Ngunit lumaban ang mga Israeli, yung
sa world history, yung 6 Days War, kung hindi ako nagkakamali, yan. Bagamat kaunti sila, then they were able to outfought ang mga maraming Arab countries. Kaya yan, na-establish yung Israel. Pagkatapos, halimbawa, yung itong mga Arab countries ay sumasalakay sila, then gumaganti yung mga Israeli, then marami silang mga teritoryo na nasasakop. So, as a result of the war, then yung mga teritoryo na nasakop nila ay nagiging bahagi ng Israeli. Okay? So, ganon yung nangyari talaga. Kaya sa palagay ko, tama yung sinasabi ng Prime Minister ng Israeli na at the end, sila ay mananalo. Pagkatapos naisip ko tuloy yung sabi ng professor ko noon sa political science na bakit laging nananalo ang mga Israeli sa digmaan. So ito yung yung sinabi niya. Gusto ko lang i-share. So una raw, the Diyos na bumubuo ng mga Israeli people are the chosen people of God. So nasa Bible yan, the chosen people of God. Number 1 reason. Number 2 reason, matatalino ang mga Israeli. So yan ang conclusion na. Bakit? Si Albert Einstein ay isang Hudyo. Okay, Albert Einstein. In fact, noong naitatag ang Israeli, gusto ng mga Israeli si Albert Einstein ang gawing prime minister. But din sabi niya, tinanggihan niya, sabi niya, ang science ay hindi pwedeng mag-mix sa politics. Okay? Then, pangatlo, mayaman ang mga Israeli kasi marami palang mga bangko sa United States. Yung Wall Street, mga financial center sa United States, pag-aari ng mga Israeli. Okay? Kasi bago pa ang mga Chino ay naging international traders. Okay. Ang mga Hudyo ay nangunguna sa negosyo. Nangunguna na sila sa negosyo. Or ganito, sa Asia, kung ang mga sikat na negosyante ay mga Inche, sa Europe at iba pang bahagi ng mga daigdig, ang mga negosyante ay yung mga Hudyo. Kaya marami silang guro na ipon na tira until such time na marami silang na-control ng mga area. So, yan, muli, salamat sa pakikinig o panunod. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong